Canole Horror Story. Mutya ng Lanzones True Story. Sa kada umagang gigising si Canole, palagi na lang bumubungad sa kanya ang ganda ng pagsikat ng araw at naaarawan nito ang kanyang mga pananim na kasalukuyan pang kinakapitan ng mga hamog. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng pananim ko! Wika ni Canole. Hindi siya nagsasawa na makita ang kanyang pananim sa araw-araw dahil nga ito ang kanyang nakasanayang buhay. Kumuha siya ng basket upang mamitas ng mangilan-ngilan na kamatis, pumitas ng sili ng talong at ng kung ano-ano pang pwede niyang kainin pang umagahan. Tamang-tama, kapag wala na yung hamog, tapos na akong kumain at pwede na ring mamitas para maibaba. Habang namimitas si Canole, may umaahon na isang pamilya, mag-asawa at isang dalagita. May tao. Magandang araw po. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong dito ni Canole sa kanila. Magandang umaga. Dito ho ba nakatira yung manggagamot? Wika nung lalaki. Opo. Ako lang naman po yung nag-iisang nanggagamot dito. Tuloy po kayo. Unang tingin pa lamang ni Canole sa dalagitang kanilang kasama, tila ba merong nangyayaring kakaiba. Kaya't pagpasok nila sa bahay, nagulat yung nanay at tatay ng dalagita nang bigla na lamang itong napasigaw. At ang kanilang pinagtataka, hindi ito boses ng kanilang anak, bagkos ay parabang boses ito ng isang matandang bruha. Bakit ka ba nakikialam? Ano? Anong nakikialam? Hindi pa kita inaano Bakit? Bakit dinala niyo ako rito? Mami! Daddy! Tigilan mo na ang anak ko. Hiwalay na kayo. Pakiusap. Nagmamakaawang wika ng ama ng dalagita. Hindi pa man tinatawag kasi ni Canole yung gumugulo sa dalagita, pero agad itong nasaktan dahil nga sa dami ng pangontra sa bahay ni Canole ng mga oras na yon. Yung nanay naman ng dalagita ay halos humahagulhol na. Awang-awa siya sa kanyang anak at sinasabing, "Tigilan mo na ang anak ko. Hiwalay na kayo eh." Mrs. Kalma lang po. At ikaw naman, pakailamero? Kung talagang matapang ka, pwes puntahan mo ko dito sa Iloilo. Hindi mo siya mapapagaling sa pamamagitan ng mga mabubulaklak mong salita. Ganun. Kung ganun, lumayas ka. Hindi! Akin ng babaeng ito. Ako ang nagmamay-ari sa kanya. Hindi ako makapapayag na iba ang makikinabang sa kanya. Alam mo bang nung kami ay nasa Maynila, kaming dalawa ay madalas na naglalambingan, madalas na naglalampungan, naghahalikan at alam mo na. Bastos. Lumayas ka. Ayoko nga. Ayaw mo Nang umusal na si Canole, dito pa lamang umalis ang nakasapi. Nakatulog naman ang babae. Inakala naman ng kanyang ina na natuluyan na ang kanyang anak na dalagita. Mrs. Wag ho kayo mag-alala. Nakatulog lang po yung anak nyo. Kumain na po ba kayo? Hindi po yan ang pinunta namin dito. Ang gusto po namin mapagaling yung anak ko. Alam niyo po, nandito na kayo sa bahay ko. Kaya't wag na kayong mag-isip pa ng kung ano. Wag ho kayong mag-alala. Mapapagaling po natin yung anak nyo. Pero sa paanong paraan? Sa paanong
paraan nyo po pagagalingin ng anak ko? Kung hindi nyo lang po na itatanong, pang-7 albularyo na namin kayong pinuntahan. Sa totoo lang nawawalan na kami ng tiwala. Pero walang masamang sumubok para sa aming dalagita. Kuya, magtiwala lang po kayo. Sa lahat po ng napuntahan nyo, ngayon ko lang po sasabihin na tama ang inyong pinuntahan. Magluluto po muna ako, kumalma lang kayo at kumain po tayo. Isipin nyo na lang na normal ang lahat. Sige, ikaw ang may sabi niyan. Habang nagluluto si Kanole, naitanong niya sa mag-asawa kung ano ba ang pinagmulan ng lahat. Ako nang magkukwento, mama. Huwag ka nang umiyak. Wika ng lalaki sa kanyang asawa. Sige ho, kwento nyo na. Ang anak kasi naming si Marisa, nagtatrabaho sa Maynila bilang call center. Sa totoo lang, Kanole, hindi naman namin siya pinipilit na magtrabaho. Dahil lahat naman ng luho niya ay ibinibigay namin. Kaya lang siguro, masyadong nahihigpitan sa pangangalaga namin sa kanya ng kanyang mami, mas pinili niyang mapag-isa, tumayo sa sariling paa, at nang sa ganon makalaya sa amin. Alam niyo ho kasi kuya, ang magulang, mentres na hinihigpitan yung anak, mas lalong nagre-rebelde. Opo, totoo yan. Example na lang po dyan yung anak nyo. Yun po bang lalaki na sinasabi nyo matagal niya ng kasintahan? Magkakilala po ba sila? Simula pa ng una? Sa pagkakaalam namin, Kanole, hindi Doon niya lang din nakilala sa call center yung lalaki. At ayon sa anak naming si Marisa, yung lalaking yun kanyang naging kasintahan. Halos 3 buwan siyang niligawan hanggang sa naging sila na. Kaya lang, nung malaman namin yun, pinilit namin na ihiwalay si Marisa sa kanya. Kasi alam mo ba, kapag pupunta sila sa bahay, wala man lang galang yung lalaki, ni hindi man lang nga marunong mag-bless, ni hindi man lang marunong bumate ng magandang araw. Basta papasok, magpapakilala lang, uupo at maghihingi ng merienda. Gaano namang kabastos ang taong yon? Sino ba namang magulang ang gugustuhin yung ganon para sa kanyang anak, hindi ba, Kanole? Sabagay po, meron nga naman kayong punto. Pero teka, maiba tayo. Kanina nang dumating kami, napansin namin ang gaganda ng mga bunga ng iyong pananim. Ang mahal ngayon niya na kasi di ba katatapos lang din ng bagyo. Halos nabagyo yung mga may pananim ng gulay sa kapatagan. Hindi lang yon, pati na rin ang mga palay. Oo nga po naaawa po ako. Sa totoo lang, ang plano ko, yung mga kakilala kong nagbabiyahe din ng gulay, ibebenta ko lang po ito sa kanila ng mura. Tapos bahala na silang magpatong ng presyo. Hindi naman po kasi ako yung taong nangangailangan ng pera. Bakit naman? Lahat tayo nangangailangan ng pera. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po katulad ng iba na ganyan, sinasamantala na yung panahon, nagpapayaman, tapos alam niyo yung sinasabing nagpupundar ng kung ano-ano? Oo. Nga pala, ang layo ng nilakad namin dito, tapos napansin ko, wala kang kuryente. Alam niyo po, marami na akong nagtulungan tao. Meron pa ngang mga abogado, may pulis, may sundalo, at meron ding mga politiko. Dahil sa mga natulungan ko sila, sa tuwing pupunta sila dito, ang gusto nilang mangyari, lagyan ng kuryente yung bahay ko. Kaya lang, halos magmula sa ibaba hanggang dito 1 oras mong lalakarin. Gaano naman kahabang wire ng kuryente ang gagamitin dyan? At saka po, ayon na rin sa barangay, hindi raw pumayag yung kumpanya ng kuryente dito na maglagay pa ng poste papunta rito sa akin.
Isipin nyo, nag-iisa lang yung bahay ko rito. Pag-aaksayahan ba nila ng panahon, ng pera, na magtayo ng kuryente rito para lang malagyan ng ilaw yung bahay ko? Wag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako rito. Sanay ako sa buhay na madilim. Sige. Nakabalik na naman ako. Ikaw na naman? Sadyang makulit yung tatay at nanay mo, no? Ha! Wala rito ang tatay at nanay ko. Layas, lumayas ka dahil kung hindi. Aalis na ako. Kaya lang naman ako muling bumalik para hamunin ka. Kung talagang matapang ka, pupuntahan mo ko dito sa Iloilo. Hinding-hindi mo mapapagaling ang babaeng ito kung hindi mo ko mapapatay. Ganon. Iloilo Sige, lumayas ka na. Ayon sa pamilya ng babae, ang lalaki ay tubong Iloilo. Dito ito naninirahan sa pangangalaga ng kanyang amang mangkukulam. Napag-alaman din nila yon bandang huli dahil sa meron nga silang pera. Nagawa nilang ipasorbey ang bahay ng lalaki at maraming nagsasabi na ang pamilya ng lalaking yon ay lahing mangkukulam. Magaling ang taktika ng sumasaping mangkukulam kapag alam na nito na magpapakawala na si Kanole ng kanyang kakayanan. Bigla-bigla na lamang itong nawawala. Hindi po natin siya mapapatay o matatanggal sa buhay ng anak nyo. Ngayon, isa lang po ang paraan. Pupuntahan ko siya sa Iloilo. Pakisulat na nga lang po rito yung tamang lokasyon ng taong yun. Pero, sigurado ho kayo? Napakalayo ng Iloilo. Huwag ho kayong mag-alala. Meron po akong kaibigan doon. Sa Barotac ba? Barotac? Oo. Taga Barotac nga yung lalaking yan. Sino namang kakilala mo doon, Kanole? Nandun si paring Elmer. Doon na lang ako tutuloy. Elmer, hindi ko yata kilala yon. Hindi na po importante yun. Pakisulat na lang po. Sige. Matapos isulat ng lalaki ang tamang lokasyon, alam ito ni Kanole. Tapos nag-iwan ng kaunting pera yung lalaki upang magamit ni Kanole papunta roon. Malugod naman niya itong tinanggap at ang dalagita ay binigyan niya ng pangontra upang sa ganon hindi na makabalik ang mangkukulam na kanyang ex-boyfriend. Sa totoo lang, halos wala namang iniiwang sakit sa kanya yung ex-boyfriend niya. Ang ginagawa lang kasi nun, may araw na bigla na lamang iiyak yung dalagita tapos kukuha ng kutsilyo at sasaksakin ang kanyang magulang. Tapos bigla raw yun magsasalita na galit ito sa kanila at sinasabi pa na dapat na raw silang mawala. Nalaman lang nila na yung ex-boyfriend pala ni Marisa ang sumasapi nang minsan silang pumunta sa albularyo dahil nahuli ito. Kaya lang, nang dahil sa malakas ang nakasapi kay Marisa, ultimong ang albularyo ay nagawa niyang patayin sa pamamagitan lamang ng matindi nitong usal. Mabuti na lamang at nalaman yon ni Kanole nang dahil dito kanyang mapapaghandaan ang lakas ng ex-boyfriend ni Marisa. Kinabukasan, hindi siya nagsayang ng oras. Madali siyang nagpunta ng Iloilo. Pagdating naman ng hapon ay narating na niya yung bahay ng kanyang kumparing si Elmer. Tao po! Paring Elmer! Tao po! Tila ba walang tao doon at kapag merong dadaan, napapatingin na lang ito sa kanya. Tao po! Wala yatang tao. Pero hindi ako nagkakamali. Ito yung bahay nila. Sa mga oras na yon, tunay ngang nagkamali si Kanole dahil ang lumabas sa bahay ay isang lalaking pamilyar sa kanya yung boses. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito?
Dito ba yung bahay ni Elmer? Elmer Versosa. Walang Elmer dito. Teka, parang kilala ko yung boses mo. Nang sabihin yon ni Kanole, madaling tumalikod yung lalaki at pumasok sa loob. Teka sandali, nagtatanong pa ako eh. Lumabas naman yung lalaki, tapos may dala na itong samurai na kalawangin. Hindi naman tatakbo si Kanole sa mga ganong klase ng senaryo dahil meron siyang pangtapat pagdating doon. Lumayas ka na. Hindi rito yung hinahanap mo. Saka na tayo magkita. Wika ng lalaki. May lumapit kay Kanole na isang matandang lalaki na naglalakad sa daan. May hawak itong plastik at may laman na mangilan-ngilan na sardinas at Lucky Me. Nagtagalog yon at sinabing, Hindi ho dyan ang bahay ni Elmer. Doon ho sa dulo. Lumipat na ho sila at naibenta na ho ang bahay na yan. Halika na iho at ihahatid kita. Salamat ho, Lolo. Ngayon alam ko na kung sino ka. May araw ka din. Aantayin ko yung araw na yon. Iho, halika na. Oho, Lolo. Bakit ba kasi hinahanap mo yung nakatira dyan? Lolo, kaibigan ko po yun. Si Elmer. Si Elmer ay nasa dulo na sila. Doon na sila nakatira at ibinenta na nila yung bahay na yan sa murang halaga. Sa murang halaga? Oo, kasi tinatakot sila nung nakabili. Kung hindi raw sa kanila ibebenta, kukulamin daw ang buong pamilya ni Elmer. Ayun! Pare! Ako to! Si Nole! Nang makita ni Kanole si paring Elmer, madali naman itong lumapit at sinabing, O pare, ikaw pala, Tatang-inlo. Maraming salamat sa paghahatid sa aking kaibigan. Wala yun, Elmer. Ingatan mo yan at napunta ron sa bahay ng mangkukulam. Ay sige ho. Pare, ano nga atin at napasugod ka rito nang hindi ka man lang yata sumusulat. Pare, mahabang istorya. Pwede bang pumasok muna tayo? O sige pare. Pagpasok nila sa loob, agad na binigyan siya ng maiinom ng asawa ni Elmer. Nagtanong siya kung saan pwedeng umihi at itinuro naman ni Elmer sa bandang likuran. Pagpunta roon ni Kanole, dito niya nakita yung napakaraming bunga ng lansones. Ang daming bunga. Wow! Ang ganda! Nakakatuwa! Wika pa ni Kanole at merong pumukaw ng kanyang pansin. Yung nag-iisang bunga doon ay tila ba merong kakaiba. Paring Elmer! Pare! Pare, ano yun? Kanino tong lansones? Sa amin yan pare. Amen. Ang gaganda. Pinipitasan nyo na ba to? Hindi ba mapakla? Hindi naman pare. Ayos lang. Pare, pipitas ako ng isa pwede? Pare wag. Wag kang pipitas. Bakit? Pare, ang lansones na yan ay mahiwaga. Alam mo bang, sa tuwing panahon ng pagbunga niyan, hindi kami pumipitas at hinahayaan lang namin na mahulog ang lahat ng bunga. Iniingatan din namin yan pagdating sa mga magnanakaw. Bakit pare? Anong meron? Pare, alam mo'y halos gabi-gabi na lang. Hindi kami magkatulog ng aking asawa at ng aking anak. Kasi gabi-gabi, merong kakaibang angil dyan sa taas ng puno ng lansones. Angil? O pare, hindi pa rin namin isinasantabi na baka aswang ang dumadapo dyan at ang pinagtataka lang namin pare kung bakit dumadapo dyan ang aswang. Pero kapag sisilip naman ako dyan sa gabi at iilawang ko, hindi ko naman nakikita
yung hinihinalaan naming aswang. Tamang-tama pare, yung pagpunta mo dito, baka sakaling malaman mo ang dahilan kung bakit hindi namin pinipitasan yan. Iniisip namin baka merong lason. Ganun ba pare? Pare, nagugutom ako eh. May pagkain ba tayo? Meron pare, halika pumasok tayo sa loob. Pare, heto na ang pagkain. Salamat. Pare, may tanong ko lang din. Ano bang dahilan ng pagpunta mo rito sa amin? Hindi ka man lang nagpapasabi pare. Gawat pa naman dito sa amin. Walang hanap buhay. Pare. Meron kasi akong pasyente. Yung pasyente ko, pinapasok yung katawan ng mangkukulam pare. Tapos, ang masama pa dun, yung pumapasok sa katawan ng pasyente ko yung kanyang dating kasintahan. Ngayon, ayaw siyang tigilan eh. Mismo nasaksihan ko pare. Pinagmamalaki nun na kanya lang daw ang katawan ng babaeng yun. Tapos ayon sa kwento ng magulang ng babae, hindi naman daw binibigyan ng sakit yung anak nila. Bagkus pare, pumapasok sa loob ng katawan ng babae tapos biglang iiyak yung babae. Tapos kukuha ng kutsilyo. Ilang beses na ngang pinagtangkaang patayin yung nanay at tatay ng pasyente ko. Pero hindi alam yun ng babae. Dahil sa kasalukuyan na yun, sinasapian siya ng dati niyang kasintahan pare. At yun ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Ang ibig bang sabihin niyan pare, nandito mismo sa amin ang kumukulam doon sa pasyente mo? Pare, hindi ba una akala ko doon pa rin yung bahay niyo? Pare. Pare, doon ako napunta kanina. Tapos may lumabas na isang lalaking, ewan ko kung kumakain pa ba yun. Ang payat eh. Tapos luwa na yung mata. Ang haba ng buhok na kulot. Hanggang balikat na yata. Tapos nakahubad. Pare, yun yung taong hinahanap ko. Kaya ako napunta rito. Ano na nga ang pangalan ng binata na yun? Huwag mo nang alamin pare. Hindi ako interesado. Totoo naman yung sinabi niya na hindi siya mawawala sa buhay ng pasyente ko kung sakaling hindi ko siya susundan dito sa Iloilo. Ngayon pare, nandito na ako. Re-resolbahin ko ang problemang to. At kung maaari sana pare, kahit ilang araw lang, kahit mga 3 lang, makikituloy lang muna ako pare dito. Kahit ba 1 taon pare, walang problema yon. Sige pare, kumain ka na, naabala na kita. Pagsapit na mismo ng bandang 12:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Kanole dahil may kakaibang angil sa likod ng bahay ng kanyang kumpare. Ito na yata yung sinasabi ni pare May angil. Nang sumilip naman si Kanole sa bintana, kitang-kita nito na merong kakaibang taong nakadapo doon. Meron itong pakpak na parabang sa paniki at nakahawak ito sa nag-iisang bunga ng lansones. Kahit na sabihing napakaraming ibang lansones na malapit sa kanya, pero yung kakaibang bunga ang hinahawakan nito at hinihipan-hipan pa. Sabi ko na nga ba, tama rin ako ng hinala. Kukunin ng aswang na yun yung mutya ng lansones. Teka, sandali lang. Nagkunwari si Kanole na hindi siya nakikita at umihi pa siya sa ilalim ng malaking puno ng lansones hanggang sa... May kaagaw. May kaagaw. Oh, sinong nandyan? Anong kaagaw? Umiihi lang ako dito Pabirong wika ni Kanole at pagkukunwari. Akin lang ang mutya. Akin. Ito lang ang makapagpapagaling sa aking anak. Mutya? Anong mutya? Mutya ng barangay? Nababatid ng nakadapong aswang doon.
na si Kanole ay hindi biro at meron itong kakayanan. Maya-maya pa, si Kanole ay bigla na lamang nilundag ng aswang kaya siya napabalikwas. Ah, ikaw pala. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Alam mo, madilim eh. Pero nakikita ko yung mukha mo. At... Teka, umiiyak ka ba? Hoy, magsalita ka. Pangit man yung mukha mo, pero hindi ako nasisindak eh. Parang nakikita ko na umiiyak ka, malungkot ka. Bakit? Hindi ako makapapayag na aagawin mo sa akin ang mutya na makapagpapagaling sa aking anak. Mutya, yung lansones? Bakit? Ano bang sakit ng anak mo? Malubhana ang sakit ng aking anak. Malubhana. Aantayin ko lang na ibigay sa akin ng pagkakataon ang mutyang ito para ang anak ko ay makasama pa namin ng mahabang panahon. Ganun ba? Alam mo kaibigan, hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Kahit sino pa ang pinunta mo rito, wala kaming pakialam. Basta ang gusto namin, huwag kang makikiagaw sa puno at sa mutya. Kaibigan, kalma lang. Mag-usap tayo. Matagal na naming binabantayan ang mutyang yan. Hindi kami nang-aano ng may-ari ng bahay na nakatira dito. Wala kaming pakialam sa kanila. Kahit na ganito ang lahi namin, nananahimik pa rin kami. Basta gusto lang namin yung mutya ay amin. Ganun ba? Paring Elmer. Pare, nandito ako. Sino bang kausap mo dyan? Pare, eto pala yung... Uy, saan ka pupunta? Paglabas noon ni paring Elmer, ay bigla na lamang umalis yung aswang at lumipad. Pare, sinong kausap mo? Pare, alam ko na kung sino ba yung sinasabi mong umaangil. Totoo nga pare, na merong nagbabantay na aswang sa mutya ng lansones at ayon sa kanya, ito lang daw ang tanging paraan para yung anak niya ay mapagaling. Anong ibig mong sabihin pare? Yung lansones na yan nakakapagpagaling ng sakit. Hindi basta lansones pare, dahil itong pananim mo merong nag-iisang mutya na binabantayan ng aswang. Sa sakit? Hindi kaya pare, pwede ito kay inay? Kasi pare, ang dami-dami na naming napuntahan na ospital. Talaga namang yung tuhod ni inay nanginginig. Tapos palagi na lang masakit yung ulo na nilalamig. Kung ganun pare, dapat lang palang bantayan tong mutya ng lansones. Dapat tayong makipag-agawan sa kanila para sa iyong inay. Sige pare, magtitiwala ako sa iyo. Kunin natin ang mutyang sinasabi mo. Sige pare, pero matulog na muna tayo. Hindi pa naman ngayon mahuhulog yung mutya. Sige. Pagsapit ng kinabukasan magang-maga, nagja-jogging si Kanole papunta sa bahay ng kanyang subject nang biglang... Ikaw na naman? Akala ko umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako napadpad dito sa lugar nyo. Hinamon mo ako Pero binibiro lang kita. Hindi biro sa akin ang ganon. Mahalaga sa akin ang bawat buhay ng tao. At ikaw na rin ang nagsabi na hindi matitigil ang pangungulam sa babae kung hindi kita pupuntahan dito sa inyo. Ito na ako. Ngayon, ilabas mo yung tapang mo. Hindi na malayan ni Kanole na yung matandang umakay sa kanya nang makarating siya doon ay nandoon din naglalakad. Kasalukuyan itong may hawak na plastic na animoy nang galing sa tindahan upang bumili ng makakain. Ay, iho! Ay, halika na! Pasensya na't nagulo ba kayo ng dayo? Nagulo niya kami. Magang-maga. Ay, halika na, iho! Halika na! Baka mapano ka pa dyan yung batang ito Halika na!
Hindi ho, Lolo. Hindi ho. Hayaan nyo na lang po ako dito. Nag-uusap lang po kami. Halika na, doon ka muna sa bahay ko, magkape ka muna. Sige na, sige na. Pinagbigyan na lang ni Kanole ang matandang nagpupumilit na humatak sa kanya at dinala ito sa tindahan. Lolo, bakit ba sa tuwing mapapadaan na lang ako doon, lagi niyo akong hinahatak? Pabili nga muna ng kape. Pabili. Ito na ho. Pabili ng kape. Salamat Pagkatapos nun, isinama si Kanole doon sa bahay ng matanda at dito nagkwento ang matanda. Alam mo ang pamilyang yon, pumapatay ng tao yon. Kahit na hindi ka nun hawakan, kaya nun pasukahin yung bituka mo. Kaya nga kapag nakakakita ako ng taong napapatapat sa bahay ng lahing yun agad-agad akong naglalakad. Kinukuha ko ang aking tungkod para kunin yung taong nakatapat doon kasi pag nainis ang pamilyang yon kayang-kaya kang patayin noon. Lolo, maraming salamat po sa malasakit. Walang anuman. Alam mo iho, ang pamilyang yan kinatatakutan dito. Meron ding aswang dito sa amin pero alam mo bang takot ang mga aswang sa pamilyang yan. Eto, magkape ka muna iho. Salamat ho. Lolo, gaano ba talaga kalakas yung mga mangkukulam na yan? Kagaya ng sinabi ko kanina, kahit na hindi ka hawakan ng mga yan kayang pasukahin niya ng bituka mo. Marami na silang nabiktimang dayo. Ayaw na ayaw ng mga yan na nakakakita ng bagong mukha dito. Ganun pala. Ano ba talagang sinadya mo rito, iho? Ang sinadya ko po rito, sa totoo lang, sila din. Kaya nga po ako napunta rito dahil meron akong pasyente na babae tapos yung pamilyang yan ang gumugulo. Pasyente? Manggagamot ka ba, iho? Oho, Lolo. Isa ho akong albularyo. Ay, kaya pala. Kaya pala hindi ka natatakot sa kanila. Hindi naman po sila dapat nakatakutan. Tao lang din ang mga yan. Kumakain ng kanin at ng ulam. Ganon ba? Kaya palang tapang-tapang mo, iho. Mag-iingat ka sa kanila. Lalo na yung tatay niyan. Masama ang ugali noon. Buti nga't yung anak lang ang nakita mo. Hayaan niyo po. Sa palagay ko, dapat nang putuli ng pangil ng mga yan. Sana nga. Alam mo, tumanda na ako dito Ngayon lang ako natakot ng ganyan. Kasi yung lupang tinitirhan nila kala Elmer yan. Tinakot lang nila si Elmer kaya ibinenta sa kanila sa napakababang halaga. Sige ho, Lolo. Salamat ho sa kape. Alis na ho ako, nagja-jogging po kasi ako Sige, mag-iingat ka, bumalik ka rito mamaya at magluluto ako. Lolo? Apo, gising na pala yung apo ko. Sino pong kausap niyo, Lolo? Ano na nga ang pangalan mo, iho? Nole po, Nole. Apo, dyan, may bisita tayo, albularyo. Albularyo po kayo? Oo. Ano pong ginagawa niyo rito? Wala, napadaan lang ako. Parang ngayon ko lang po kayo nakita. Pasensya ka na sa apo ko ha. Matanong talaga yan Sabi nga niya sa akin gusto niyang maging albularyo. Maganda yung naisip mo pero alam mo bata, mahirap ang buhay ng albularyo. Hindi ka yayaman. At kung yumaman ka man, tiyak na naniningil ka ng pera sa mga pasyente mo. Sige na. Mag-jogging ka na, iho. Mag-iingat ka sa pamilyang yun Oo, sige ho. Nang sikat na ang araw, bumalik na si Kanole at muli niyang tinapatan yung bahay ng mga mangkukulam. Sa harap ng kanilang bahay ay merong isang magandang lilim na mula sa punong mangga. Napadaan doon si Kanole at nakita niyang kumakain ang pamilya noon. Itay,
Nariyan na naman yung dayong manggagamot. Wika ng isang lalaki. Yung tinatawag niyang Itay, nakahubad at malaki ang tiyan. Madali itong tumayo sa kanyang kinauupuan at kinuha yung samurai na kalawangin. Lumapit ito kay Kanole at sinabing, Sino ka ba? Bakit ba ang tapang-tapang mong pumunta dito? Hindi mo ba alam na galit kami sa mga albularyo? Magalit na ho kayo kung gusto nyo. Wala naman akong pakialam eh. Ganon. Sige, mamayang gabi ka sa amin. Bakit mamayang gabi pa? Ngayon na. Alam nyo bang mahalaga sa akin ang buhay ng tao? Kaya nga ako nagpunta rito para kausapin yung anak nyo. Napalayain na si Marisa kasi hiwalay na sila. Sinong anak? Hindi ko ho alam pangalan ng anak nyo, pero nakakatiyak ako na yung hanggang balikat yung buhok, yung payat na maitim, yung luwa yung mata, tapos walang ipin sa harapan. Junior, anak. Itay, ano yun? Kilala mo ang taong to? Hindi, pero nabobosesan ko lang. Itay, siya yung nilapitan ni Marisa. Ganon. Ikaw pala yon. Ako nga ho. Halika, mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang problemang yan. Pinapasok pa noon si Kanole at wala siyang alinlangan na pumasok mismo sa kanilang bahay. Dito tumambad kay Kanole yung mga ginagamit nilang pangungulam. Hanga rin naman ako sa iyo. Hindi ka man lang ba natakot nang pumasok ka rito sa bahay ko? At bakit naman po ako matatakot? Hindi ba nakita mo na yung mga ginagamit namin? Pero bakit? Parang hindi ka man lang yata tinatalaban. Kung kayong mga albularyo ay merong sariling pangontra sa bahay nyo laban sa amin, pues kami din. Alam nyo, hindi ho ako tinatablan ng ganyan. Ano na nga ang pangalan mo? Junior. Junior. Ikaw pala Junior. Mag-usap tayo. Si Marisa, ayon sa kanyang magulang, mahal na mahal nila ito. Kaya lang sa sobrang higpit nila sa kanilang anak, ayun, nagrebelde, nagtrabaho sa Manila. Tapos nang maging kasintahan ka, kapag isinasama ka naman ni Marisa sa kanila, wala ka man lang galang. Dapat, pag ganun babati ka man lang ng magandang araw pagdating nyo, magbe-bless ka. Tapos antiyin mong alokin ka ng kung anong pwede nilang ialok sa'yo. Hindi yung para ka pang matapang ang hiya na siga na magre-request ng ganito. Gumalang ka naman. Yan ang dahil dyan. Hiniwalayan ka ni Marisa. Pero hindi ko matanggap yun! Hindi ko matanggap na iniwan niya ako. Bilang ganti, papasok ako sa katawan ni Marisa at papatayin ko ang mag-asawang yon. At pagkatapos nun, pwede nang maging kami uli ni Marisa. Hindi mo ba alam? Ako lang naman ang nakauna sa kanya. Hindi ko naman tinatanong. Kagaya ng sinabi ko nang nakasapi ka sa kanya, bastos ka. Teka sandali. Ayaw kong nagaganyanan kayo dito sa pamamahay ko, Dayo. Pwede ho bang pagsabihan nyo man lang yung anak nyo? O ikaw Junior, kung hindi man lang kita makukuha sa magandang pakiusapan, pwede ba? Tumigil ka na lang? Kasi kapag hindi ka tumigil, sa harapan ng tatay mo, titigpasin ko yung katawan mo. Ganon! Ang tapang mo talaga. Nandito ka sa harapan ng bahay namin, ikaw pa naggagaganyan? Teka sandali, nasa na ba yung samurai ko? Muling inilabas ng tatay ni Junior yung kanyang samurai. Hindi nasindak si Kanole nang hatawin siya nito. Agad na naisarangga ni Kanole yung nahawakan niyang garapon na nakalagay sa kanyang balikat. Ano? Ipagpapatuloy pa ba natin to? Talaga bang hindi na natin to pwedeng pag-usapan? Wika pa ni Kanole sa kanila. Nagalit na ang mga kapatid nun at pinagtulong-tulungan si Kanole habang ito ay nasa loob ng pamamahay ng mga mangkukulam. Ibang klase ang pangungulam ng mga ito. Habang hinahataw si Kanole ng samurai ng kanilang padre de pamilya, yung mga anak naman ay walang tigil sa pag-usal ng pangungulam
at kitang-kita rin ni Kanole na ito ay iniihip sa kanya. Walang talab yan, kahit anong gawin nyo. Wika sa kanila ni Kanole at nagulat sila sa sumunod na nangyari dahil ang kanilang mga usal ay binasag ni Kanole sa pamamagitan lamang ng pag-usal ng ilang pirasong buhay na salita. Bumagsak ang mga magkakapatid at nagulat dito yung kanilang ama. Mga anak ko, imposible! Walang imposible. Wala namang kayong kwenta para sa akin eh. Kaya nga nakikiusap pa ako sa inyo na pag-usapan natin to ng maayos. Hindi yung ganyan. Alam nyo bang kagaganyan nyo eh. Maaari na kayong sabay-sabay na mamatay. Tampalasang kandayo ka. Utod ka ng katapangan. At paanong hindi ako magiging matapang? Kung saan ako nakatungtong, naroroon ang gumagabay sa akin. Ganon. Muli na namang pinaghahataw si Kanole ng kalawanging samurai ng lalaki. Hanggang sa gumanti na si Kanole, nilabas niya ang kanyang kalawanging itak din. Nang masarangga niya yung paghataw ng lalaki, bigla niya itong sinakal. Sa taba at laki ng katawan ng lalaki ay nagulat siya mismo dahil naiangat niya yung lalaki at ibinalibag sa labas. Nung mga oras na yon ay marami ng mga nakikiisyoso, maging ang kanyang kumparing Elmer ay naroroon. Sumusugod ito habang merong dalang itak. Tigilan niyo yung kumpare ko! Tigilan niyo! Wika nito sa kanila. Huwag kang makikialam, Elmer! Gulo namin to ng dayo! Sabi naman ng lalaki. Pare, diyan ka lang. Diyan ka lang. Nagtataka ang mga tao doon dahil iba daw ang tapang ni Kanole upang sumugod sa kanila. Siya lang din daw ang nag-iisang tao na matapang na pumasok mismo sa bahay ng mga mangkukulam. Habang sila'y nag-aaway, yung mga anak naman nun ay hirap na hirap sa paggapang mula sa loob ng kanilang bahay habang ito ay papalabas. Mga anak, wag na kayong lumabas. Ako nang bahala dito. Nang dahil sa dumadami na ang tao, meron na ding nakapagsumbong sa barangay. Pumunta naman doon ang barangay pero hanggang doon lamang sila sa bakod, lalo na nang malaman nila na ang pamilya ng mangkukulam ang nakikipag-away. Tanging sigaw na lamang ang ginagawa ng mga taga-barangay. Pilit na pinapaalis doon si Kanole dahil nga iba ang kayang gawin ng pamilyang yon. Wag ho kayo mag-alala. Akong bahala sa sarili ko. Wika ni Kanole sa kanila. Sobrang tapang ng tatay nila dahil matapang itong pinagmumumura ang mga tao doon habang hinahataw niya ng kanyang samurai si Kanole. Puro lihis na lang ang ginagawa nito hanggang sa sinabi niyang, "Tama na! Alam mo pag napatay mo ako makukulong ka. Kukulamin ko ang manghuhuli sa akin na pulis." Ganun. Sa palagay mo pag nakakulong ka na, madadala mo pa yung mga gamit mo pang ulam? Hindi ko kailangan yun. Sa pamamagitan lamang ng tingin at ihip kaya kong pumatay ng tao. Ganun. Siguro marami ka ng biktima, no? Oo, madami na. Hindi ko na mabilang pa. Kung ganun, wala na palang tamang pagkakataon para buhayin ka pa. Bibigyan pa kita ng ikalawang pagkakataon, sige pala. Ayokong mapahiya ka. Doon tayo sa likod. Parang Elmer, diyan na lang kayo. Huwag kayong susunod. Sa pagkakataon na ito tutuluyan na kita. Pumayag naman ang lalaking mataba. Pumunta sila sa likuran at nang madaanan ni Kanole yung isa sa anak nun ay nakasilip pa sa bintana, madali niyang sinarado yung bintana upang tamaan yung muka ng lalaking nakasilip doon. Nandito na tayo, Dayo. Siguraduhin mo lang na kaya mo kong patayin. Kagaya ng sinabi ko, hindi na kita pagbibigyan pa ng pagkakataon. Muling sumugod ang lalaki pero hindi siya nakagalaw nang malapit na siya kay Kanole dahil inusal na naman ni Kanole ang pinaka-specialty nito na usal. Maraming kayang pahintuin yun, hindi lang ang mga katulad niyang mga mangkukulam. Hinawakan ni Kanole
Yung mismong samurai ng lalaki na parabang hindi na makagalaw at parabang isa lamang itong estatwa hanggang sa maya-maya pa. Itinutok sa kanya ni Kanole yung sarili niyang samurai. Alam mo bang pagka binaon ko to sa tiyan mo, yang laki ng tiyan mo ay matatanggal yung hangin. Siguro punong-puno ng kaluluwa yan ano. Di, nagbibiro lang naman ako. Maya-maya pa ay natigilan na lamang si Kanole nang may pumasok na mga otoridad. Itigil mo yan. Wika sa kanya nun. Sir, hindi ko sa inano. Nagtataka rin ang mga otoridad dahil ang kaharap ni Kanole ay hindi makagalaw. Para ba itong estatwang naninigas? Ano nangyari sa'yo? Hoy, ano nangyari sa'yo? Tanong sa kanya ng pulis. Pero hindi ito makasigaw at hindi siya makagalaw. Anong ginawa mo sa taong to? Ewan ko sir. Wala naman akong ginawa sa kanya eh. Uy! Nang tapakin ito ni Kanole ay bigla na lamang siyang nabuwal. Pagkatapos nun ay nakapagsalita na siya. Dito inamin ni Kanole ang totoong pakay niya sa pamilyang yon. Maya-maya pa, si Elmer ay tinawag siya. Pare, patay na yung isa. Mali ko. Wala akong ginagawa dyan. Nang tignan ng pulis, yung mismong junior ay tunay ngang namatay. Pinatay mo siya? Ay hindi ho sir. Tignan nyo kahit pa i-autopsy nyo. Wala akong ginawa dyan. Pero ang totoo nun, nang magpakawala si Kanole habang siya ay nasa loob ng pamamahay ng mga mangkukulam, pinuruhan niya mismo yung junior na gumugulo sa kanyang pasyente. Nang dahil doon, hindi naman yun lalabas sa autopsy. Napawalang sala si Kanole. Ngayon ang susunod niyang misyon ay ang pagkuha ng mutya ng lansones upang ito ay magamit sa nanay ng kanyang kumparing may sakit. Pare, alam mo talagang nahihiwagaan ako sa buhay mo. Ano ba talagang klaseng tao ka pare? Saan mo ba nakuha ang ganyang klase ng kakayanan? Alam mo bang ikaw lang ang nag-iisang matapang na bumangga sa pamilyang yan? Pare, wag na nating ungkatin yung mga bagay na yan. Mag-focus na lang tayo ron sa mutya ng lansones para makuha natin yan. Wala namang masama diba? Malay natin, tunay ngang mapagaling ang nanay mo. Sige pare, ikaw bahala. Pagsapit ng alas 12 sa kaparehas na gabi, ayan na naman ang angil na tila ba gigil na makuha ang mutya ng lansones. Umihi na naman si Kanole sa ilalim ng malaking punong lansones at nang siya ay tumingala, nakita niya yung nagbabagang mata ng aswang na nakasabit doon. Ikaw na naman? Talaga bang hindi mo titigilan ng mutya? Hindi! Hindi ko siya titigilan dahil ito lang ang makapagpapagaling sa aking anak. Ganun. Paano kung sabihin ko sa'yong kukunin ko din yan? Hindi ako makapapayag. Hindi! Nang sabihin yon ni Kanole ay marami ng mga naglapagan sa kanyang harapan. Nung mga oras na yon nakatutok naman ang baril ng kanyang paring Elmer sa mga nagdadapuang aswang. Tunay nga palang maraming aswang dito sa amin sa Iloilo. Akala ko'y sabi-sabi lang ito ng mga matatanda. Ngayon akin nang napatunayan, kaya't may karapatan ako na bariling kayo at palayasin dito sa aking nasasakupan. Pare, wag. Wag pare. Bakit pare? Wala ba akong karapatan na gawin yun? Meron pare, pero makinig ka muna sa akin. Kausapin muna natin sila. Mga kaibigan, alam kong hindi naman kayo nananakit ng mga tao dito. Pero, ang dami namang pwedeng pagkunan ng mutya ng lansones. Bakit dito pa? Wala nang ibang makuha. Ito na lang ang nag-iisa. Marami na kaming napuntahang lugar. Pero walang mutya ng lansones doon. Dito lang namin ito matatagpuan. Bilang ganti sa kabutihan ng taong nagmamay-ari nito.
hindi namin sila inaano kahit natakam na kami. Takam na takam! Kanino? Sa akin? Sa asawa ko? Sa anak ko? Hindi na importante yon. Pare, kalma lang. Baba mo yung baril mo, baka pumutok yan. Talagang puputukan ko ang mga aswang na yan, pare. Magsigsilayas kayo. Bago pa magising ang anak ko, tiyak na matotroma yon kapag nakita yung mga pangit niyong muka. Pare, baba mo muna, pare. Mga kaibigan, tahasan kong sasabihin sa inyo na ang mutya ng lansones ay kailangan din namin. Kasi yung nanay ng nagmamay-ari niyan ay meron ding sakit. Pero ang anak ko ay merong sakit. Malubha na ang sakit ng anak ko kaya't kailangan din namin yan. Ngayon, mag-agawan na lang tayo kung sino ang makakakuha ng mutya. Siya ang makikinabang. Ganon ba? Ganon na nga. Kung ganon, natigilan si Kanole sa kanyang sinasabi dahil napansin niya na para bang mahuhulog na ang mutya. Yun namang mga kaharap nila ay tila ba hindi nakikita ang susunod na mangyayari. Nang dahil dito, binulungan ni Kanole si paring Elmer at sinabing libangin muna sila dahil mahuhulog na ang mutya. Dali-dali naman silang nagkwentuhan at kunwari naggagalit-galitan. Si Kanole naman ay pumunta sa likuran upang hindi nila mapansin na kukunin na ni Kanole ang mutya ng lansones hanggang sa... Huli ka! Pare! Pare! Nag-uusap tayo. Hinihingi ko sa'yo ng maayos yung mutya tapos kakausapin mo yung dayo. Pakiusap po. Pakiusap, Ginoo. Lumuluhod ako sa inyong harapan upang ibigay na lang sa akin ng mutya. Pero kaibigang aswang, ang aking inay ay meron ding sakit at nangangailangan ng mutya. Hindi na ba talaga kita mapakikiusapan? Hindi pwede. Sa mga oras na yon wala silang kaalam-alam na kay Kanole na pala ang mutya ng lansones. Nang dahil dito, sinabi ni Kanole na matulog na sila. Matulog na kayo, hindi pa ngayon yung araw ng paghulog noon. Huwag kayong mag-alala. Pare, sige na, paubayan na natin sa kanila yun. Total, matanda naman na yung nanay mo. Tsaka yung sinasabi niyang anak sa palagay ko bata pa. Wala pang muwang sa mundo. Pero pare, sige na pare, makinig ka sa akin. Habang nagpapaliwanag si Kanole ay kumikindat ito. Senyales na silang parehas ay nagkukunwari. Nang mapalingon naman ang mga aswang sa mutya ay biglang... Nasaan na? Nawala! Wika nun. Muwi na kayo. Hindi pa nga ngayon ang paghulog noon. Baka mamaya nagtago lang eh. Hindi kami naniniwala. Kanina, nasa likuran ka. Kinuha mo ang mutya. Sa palagay mo kukunin ko? Hindi pa naman ngayon ang tamang paghulog noon. Hindi mo ako maluloko, Dayo. Nasa'yo ang mutya. Akin na yan. Hindi ko ibibigay sa'yo. Akin na yan. Oh, kanina tapang-tapang mo. Ngayon iiyak ka na. Akin na yan. Kailangan ko yan para sa anak ko. Akin na, parang awa mo na. Pare, kawawa naman. Kahit na pare, kailangan din yan ng nanay ko. May naisip ako. Heto yung mutya, ang gawin natin, hatiin na lang natin. Hindi hinahati ang mutya. Paano mo nasabi? Pwedeng hatiin to. Para sa anak mo at para sa nanay ng kumpare ko. Pwede ba yun? Hindi! Ibigay mo na yan sa akin. Umiiyak, nagmamakaawa at lumuluhod ang lahat ng mga aswang na nasa kanilang harapan. Hindi tuloy ngayon mapili ni Kanole kung kanino ba ibibigay ang mutya. Nagbibiro lang siya na dapat ay hatiin upang parehas silang makinabang.
Maya-maya pa, yung kapatid ni Elmer ay dumating. Tapos yung mga aswang naman ay biglang nagsigsialisan at sinabi ng kapatid ni Elmer, Kuya! Kuya! Bakit? Ba't ka umiiyak? Sinay! Sinay! Bakit? Anong nangyari kay inay? Sabihin mo sa akin! Wala na si inay. Nang sabihin nun na wala na ang kanilang inay, ultimong si Canole ay napaiyak ng palihim. Maganda sana ang plano niya na kung sakaling mapupunta yon sa inay ng kanyang kumpare baka sakaling madagdagan pa ng ilang taon ang kanyang buhay. Madaling umalis noon si Elmer at nang dahil dito napagdesisyonan ni Canole na ang mutya ng lansones ay ibigay na lamang sa aswang na naghahangad na makuha yun para sa kanyang anak. Pero merong isang napakalalim na desisyon at pagkakasunduan ang nagawa bago man lang ipasa ito sa kanila. Kaibigan, wala na yung nanay ng aking kumpare. Narinig nyo naman. Ngayon ibibigay ko sa inyo to. Pero mangangako kayo sa akin, ha? Na hindi kayo kakain ng tao. Hindi naman na po kami kumakain. Hindi kami nanggugulo. Kami ay katulad lang din nilang nabubuhay ng sa araw-araw kumakain ng kanin at lumalaban ng parehas nagtatrabaho. Parang awa nyo na po, ibigay nyo na sa akin yan dahil nauubos na rin ang oras ng aking anak. Ganun ba? Pangako yan ha. Tatandaan ko yung mukha mo. Hindi ako taga rito. Pero pag nalaman ko na meron kayong inargabyado na tao rito, hindi ako mangingilag na puntahan kayo rito. Papatayin ko kayo. Kilala niyo ako? Opo, Ginoo. Opo, nangangako po kami. Katulad po ng sinabi ko, ang buhay po namin ay katulad lang din nila. Nagiging ganito lang po kami kapag gabi na pero hindi po kami kumakain ng tao. O sige. O ito kunin mo. Ingatan mo ha. Baka mamaya mahulog mo pa yan. Imbis na makakasama mo pa yung anak mo, mawawala pa. Sige na. Alis na. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag ka nang lumuhod. Sige na. Alis na. Pag alis ng mga ito, natuwa naman si Canole. Dahil tila ba nakatulong pa siya sa sabihin na nating aswang na nagbabagong buhay. Pero sa kabilang banda ay nalungkot si Canole dahil nga namatay ang nanay ng kanyang kumpare. Kumpirmado dahil nang pumunta siya doon, tunay ngang patay na ang nanay ng kanyang kumpare nang dahil dito ay napaiyak siya. 3 araw pa ang lumipas. Dito ay inilibing na ang kanyang nanay. Pagkatapos nun ay nagpaalam na siya. Pare, alis na ako. Salamat sa pag-aasikaso sa akin, pare ah. Walang anuman yan, pare. Walang anuman. Muling napadaan si Canole sa bahay ng mga mangkukulam, pero malungkot na ang kanilang bahay dahil tila ba wala nang nakatira at yung padre di pamilya nila ay nakakulong. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang kwento nating Mutya ng Lansones. Sana po ay inyong nagustuhan at maraming salamat po. Pakidalo po ang isa nating channel na Misteryo ng Bayan. Sa mga gustong makipag-usap, mag-PM lang po kayo sa aking Viber. Maraming salamat po sa inyong lahat.